So, makikita natin dito yung menu. Meron siyang view menu buttons and finals na kung saan kapag pinindot mo itong dalawa, itong view menu is mapupunta ka sa menu page. And ito namang finals is sa contact page. Tapos, ito namang signature dishes. Ayan, makikita natin itong mga signature dishes ng K-Egg. And itong egg sandwich and itong rice bowls. Kapag pinindot natin itong order now, makikita natin mapupunta tayo sa menu page para makapag-order ng foods. And ito, yung the story of K-Egg. And kapag pinindot po ito, our story button, mapupunta ka sa about us page. And ito, yung sa footer niya. Meron tayong quick links, which is yung home, our menu, about us, and contact us. Dito naman sa follow us, meron tayong mga social media, which is sa Facebook, Instagram, TikTok, at Foodpanda. Dito naman sa menu, makikita natin yung iba't ibang varieties ng mga pagkain tulad ng sandwiches, rice, ramen, snacks, at mga drinks. Kapag nag-add to cart tayo, ayan, makikita natin yan na merong lalabas dyan na 2-piece chicken wings with rice added to your cart. Dito naman sa promos, ito, kapag pinindot natin itong order now, mapupunta tayo sa menu page. At ito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 promos na makikita natin yung validity ng bawat isa. At meron tayong spin double promo na kapag nag-purchase ka ng 500 pesos bundle, may chance kang manalo ng free items. Ayan. Ganito lang siya. Tapos, footer alert. Dito naman sa About Us page, meron tayong order now button at finance button ulit. Dito naman, nakikita natin yung story ng K-Egg, kung paano siya nagsimula. At dito sa section na to is yung demo reel ng K-Egg. Ito naman yung values ng K-Egg. At dito naman yung view our menu button. Dito naman sa contact page, makikita natin yung location, phone, email, at business hours ng K-Egg at yung social media nila na Facebook, Instagram, at TikTok. At meron ding maps para makita natin kung saang lugar yung K-Egg. At meron ding contact form na kung saan pwede tayo mag-message directly sa K-Egg. At sa mga customer reviews lang sa mga tao sa mga customer ng K-Egg. Meron ditong order now button. Dito naman sa login info, meron pwede tayong mag-login dito. At meron ding sign up in case na wala ka pang login account. Tapos dito naman sa cart. Ayan, makikita natin kung ano yung in-add to cart mo kanina, which is yung 2-piece chicken. Pwede tayong magdagdag dito. At pwede rin tayong mag-delete. Tapos, once na napag-proceed ka na, pwede na tayong mag-check out. Ayan. Once na napag-proceed to check out na tayo, makikita muna natin dito yung billing details or yung information ng customer. Meron tayong 2 types of mode of payment, which is yung GCash and yung cash. And kapag nakapag-place order na tayo, need muna natin ayan, nakapag-order submit na tayo. Po natin dito yung login at sign up button kapag nagpunta po tayo sa homepage. Tapos,
So, kaya tayo nandito is to advertise yung pagla-login sa website mismo. Kumbaga, if mag-login sila, most likely na magkakaroon sila ng update regarding sa kung anong mangyayari sa website at kung meron ba kaming promos na ilalabas. Tapos, so kapag pinindot mo yung login, of course, magbibigay sa'yo na if ever man nakagawa ka na ng account. And then there's also the sign up na pwede ka mag-sign up, pwede ka mag-input ng mga setting up infos mo. So, dito na po sa admin dashboard. As you can see, kailangan po muna natin mag-sign up or mag-sign in para makaka-access po tayo dun sa admin dashboard natin. And as you can see, there are username and password na dapat na-access lang ng kung sino mang staff na nag-handle sa database natin. So, ayan, pinapass na po namin kung ano yung tamang details ng kung sino man na mag-login. Okay. With the correct credentials, and now makikita natin yung ating dashboard. Makikita natin na nandito yung mga active products tsaka process orders. And then makikita din natin kung ilan yung customers na nakapag-login and if merong And then, nandito tayo sa product menu, customizers, and where makakapag-adjust tayo, in any case, yung price, quantity, at saka yung availability status ng ating stocks. And then, okay, ma-update din natin siya. And dito natin makikita if out of stock na, and of course, dito naman sa inventory, makikita natin nagre-reflect na kung sa menu product, hindi siya available. Obviously, stock inventory, hindi rin siya available. So, ang purpose ng stock inventory is the records ng kung ilan yung nagiging stocks per day. So, hindi na kasi need isulat pa. Rather, nakikita na natin kung ilan yung nababawas. Depende sa kung ilan yung in-order. And then, we also have the incoming live customer na kung saan ito yung record ng kung sino yung umu-order and saan i-order. Tapos, ma-update din natin dito kung nakita na natin siya and of course, kung completed na. And then, for the registered customer database, makikita naman natin dito kung sino na yung mga nakalogin na kung saan makikita yung customer name identification, telephone number, email address reference, at saka pipeline volume summary na kung ano yung ginawa nila. And that's it. Thank you po.